Matapos magpakita ang dalawang magkapatid sa kanila ni Gang Yu, ay tinawag ni Jia ang kanilang pansin, at tinanong siya ng batang si Mil bakit hindi ka pumunta sa amin Officer Hong, at tiyak na madadala ka namin sa langit. Sinabi ni Gang Yu na palayain ang mga gwardya mula sa kanilang kapangyarihan at ipapangako niya na madaliin ito ang pagpatay sa kanila. Tinanong ni Mael kung mayroong opsyon kung saan hindi niya sila papatayin. Sinabi niya na ang unang palapag at ang pang-ibabang palapag ay binigyan ng pagpipilian na isuot muli ang kanilang mga aparato. Ngunit lahat sa dalawang palapag ay pumatay ng libu-libong tao, kaya ang kamatayan ang kanilang tanging pagpipilian. Nabanggit ni Mil na narinig nito na kilala ni Gang Yu ang kanilang guro, at sinabi ni Mael na kilala rin daw ni Yu ang babaeng hamuli sa kanila na si Ryosa. Ngunit sinambit ni Gang Yu na tila't magkaiba sila sa kanilang mga kapwa preso. Sinabihan siya ni Mael na tiyak na mapupunta siya sa impyerno, pero nagsalita si Mil na tumahimik siya. Sinabi ni Gang Yu na makikita nila kung sino ang mauuna sa kanila roon. Sinabi ni Mil na kung mangako siyang palayain silang magkapatid, ay papakawalan nila ang mga tao mula sa kanilang pag-control. Ngunit tinanggihan ni Gang Yu ang kanilang kahilingan. Sinabi ni Jia sa magkapatid na huwag palalain ang sitwasyon, at isuot muli ang kanilang mga suppression device. Sinabi ni Mil na wala silang ginawa na karapat-dapat para sa kamatayan, at alam din niya yon. Kaya kailangang tanggihan nila ang kanyang alok. Sinubukan pa ni Jia na kumbinsihin ang magkapatid ngunit nabigo ito. Nagsalita si Gang Yu na wala ng pag-asa pa na hikayatin sila at sayang lang ang mga salita sa mga halimaw. Nagsisimulang pawisan ang nerbyosong si Jia, sinabi ni Gang Yu na huwag mag-alala, may ibang paraan para makipag-ugnayan, kahit ang mga halimaw ay maintindihan ang sakit at nagsimula siyang lumikha ng maliit na martilyo. Nagsalita si Mil na hindi nila gustong makipaglaban sa kanya at binanggit nito na pakinggan muna ang kanilang kwento dahil tiyak na kapag narinig mo ang aming kwento, mapipilitan kang makipag-ayos. Sinabi niya ulit na hindi pwedeng pagbigyan ang kahilingan, sinabi ni Jia kay Gang Yu na maaari silang kausapin ng mapayapa. Ngunit binara siya ni Gang Yu na huwag nang magsalita. Binalot niya ang magkapatid gamit ang kanyang kapangyarihan at itinaas niya sa himpapawid. Nagpupumiglas sila ngunit hindi ito makatakas. Nabanggit ni Gang Yu na meron isang masamang tao ang nagsabi sa kanya kung paano mag-torture ng mga tao, at hindi niya inakala na magiging kapaki-pakinabang ito. Alam nila na seryoso si Gang Yu sa pagpatay sa kanila, at sinabi ni Mil na siya ang hindi nila magawang kausapin. Nagsalita rin si Mael na isa siyang halimaw. Napatingin si Gang Yu sa kanilang mga binigkas, at biglang pinalitan ng magkapatid ang kanilang posisyon ng dalawang bilanggo, at sinabi ni Gang Yu na mayroon din pala silang espesyal na uri ng kapangyarihan. Pagkatapos ay pinatay nito ang mga bilanggo, sinasabing nakakabahala ito. Nagtataka kung bakit lahat ng mga ganitong kriminal ay tinatawag siyang halimaw. Dahil dito, sila ay nagpatawag ng mas marami pang mga manyika ang upang pigilan si Gang Yu. Mabilis siyang dumaan sa kanilang lahat, pinuputol ang kanilang mga ulo at sinasabing nakakabahala ito. Pinagmamasdan ni Mael ito mula sa kanyang orb, at tinanong siya ni Mil kung kailangan niya ng tulong. Sinabi niya na hindi, at patuloy na sinusubukan ni Mil na sirain ang pader. Sinabi ni Mael na susubukan niyang pabagalin ang takbo ng kaganapan. Lumikha siya ng mas malaking bilog para magtawag ng mga halimaw. Isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw mula rito, at tinanong ni Gang Yu kung ngayon lang nila gagamitin ang kanilang mga espesyal na powers. Sinabi ni Gang Yu na ang lahat ng mga ito ay hindi tao kundi mga halimaw kaya pwede niya lahat itong paslangin. Sumugod ito ng atake sa taas at naghandang maglunsad ng malaking atake, tumatakbo siya na parang kidlat sa gitna ng mga kaaway. Ang lahat ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya ay pananghiwa niya gamit ang matutulis na pumupulang kapangyarihan nito. Agad niyang nalinis ang lahat na halimaw. Nagsisimulang magpanik si Mael, at tinatanong si Mil kung gaano pa ba ito katagal. Sinabi niya na kailangan niya ng isa pang 10 minuto. Sinabi niya na sige, at kinagat nito ang kanyang daliri. Sinabi niyang kailangan pa niya ng mas maraming oras. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa orb, may malakas na kalabog mula sa itaas. Nakita nilang nabasag ito, at bumagsak si Gang Yu sa harapan nila. At sinabi niyang napag-isipan na niya ito. At napagtanto na titigil lamang ang mga nilalang kapag sila mismong magkapatid ay kanyang mahuli. Kaya walang kwenta na makipaglaban sa lahat na halimaw na kanilang inilabas.
Sinabi niya na ito na ang kanilang huling pagkakataon, na palayain ang mga gwardya at bilanggo mula sa kanilang kapangyarihan at kapalit nito ay papatayin sila nito ng mabilisan para hindi nila maramdaman ang sakit. Napuno sila ng takot habang nakatitig kay Gang Yu, at nakita nila na binubuo pala ng mas maraming layer ang pader ng mga bilangguan na hindi nila kayang lampasan. Muli silang sinabihan ni Gang Yu na tanggalin ang kanilang mga kapangyarihan. Itinaas ni Mil ang kanyang mga kamay at lumikha ng ilang magic circles. Nakamasid si Gang Yu habang bumababa mula sa mga ito ang mga nilalang na kamukha ng mga anghel, mayroong Michael, Gabriel, Raphael, at Uriel. Nakita natin ang isang pula na krus, habang sila'y agad na pinuputol ng maraming piraso sa pasimpleng sipa ni Gang Yu. Lumingon sa takot sina Mael at Mil, pagkatapos ay sumigaw si Mil at nagpanik, na agad na tumawag ng mga gwardyang kinokontrol ng kanilang mahika. Sinabihan niya si Gang Yu na lumayo ito, at kung hindi ay papatayin niya ang mga gwardya kapag hindi sila pinalaya nito. Sumagot si Gang Yu na kung hindi ito papakawalan ng mga gwardya ay mamamatay ang kanyang kapatid ng kakilakilabot na pagkamatay. Habang nagsimulang humihigpit ang pagkagapos sa kanyang kapatid, nagsalita si Mael sa kanya na nasasaktan na ito. Sinabihan siya ni Gang Yu na mamamatay ito sa pinakamasakit na paraan at nagsimulang sumigaw si Mael habang ang kanyang mga buto ay nadudurog. Bumagsak si Mil sa kanyang mga tuhod, sinabing bibitawan na niya sila ngayon, at iaatras ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit nagpakiusap ito na hayaang makausap si Jia. Sinabi ni Gang Yu kay Mil na palayain muna ang mga bilanggo at gwardya, at hindi niya hihinto ang pagdurusa sa kanyang kapatid kapag hindi ito nagawa ni Mil. Tumingin si Mil sa kanila at pagkatapos ay biglang lumipat ang eksena sa kanilang dalawa na nagdadasal kasama ang isa't isa. Nang palayain ang lahat ng mga gwardya, kasama na rin ang mga bilanggo, ay biglang nagtaka sila kung ano ang nangyayari. Habang puno ng pagkagulat ang mga bilanggo kung bakit sila naroon, ay bigla na lang pinatay ni Gang Yu ang lahat na preso sa kanyang harapan at nagulat ang magkapatid sa ginawa niya. Ang mga gwardya ay nagtatanong kung ano ang nangyayari, at nakilala nila si Gang Yu bilang isang bayani. Sinabi niya sa kanila na umakyat na sila sa itaas, kaya't agad silang tumakbo palayo. Nagsalita si Mil kay Gang Yu na tuparin na niya ang kanyang pinangako, at sinabi ni Gang Yu na dadalhin sila sa kinaroroonan ni Jia ngunit dapat silang pumunta sa ibang lugar, at malayo sa lahat ng bangkay, dahil masyadong mabigat sa isang buntis na babae na makita ito. Habang si Jia ay patuloy na sumisigaw dahil hinarang din ni Gang Yu ang kanyang paningin. Nang tinanggal na ni Yu ang nakaharang ay agad siyang tinanong nito kung ano ang nangyari. Nagsalita siya na tapos na ang lahat ngayon. At pinalaya ng magkapatid ang mga gwardya at bilanggo. Nagtatanong si Jia kung nasaan ang magkapatid, at sinambit ni Yu sa kanya na nandito sila. At gusto nilang makipag-usap sa kanya bago gawin ang execution sa kanila. Sumagot si Jia sa kanya na pwede pa naman silang lagyan ng suppression device ang mga bata. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang ulitin ang kanyang mga sinabi. At ibinanggit ulit ni Yu na lahat dito ay pumatay ng libu-libong tao, kaya siya mismo ang magpapataw ng parusa sa kanila. Nagtanong si Mil kay Jia kung naniniwala ba siya na nararapat silang mamatay. Sinabi ni Mil na wala silang ginawang karapat-dapat para parusahan ng kamatayan. Ngunit tumahimik lamang si Jia at sinabihan siya ni Gang Yu na magsalita ito ng maikli. Sinubukan ni Jia na kausapin sila, ngunit nang makita niya silang umiiyak, nawalan siya ng mga salita na sasabihin. Nagtanong si Gang Yu kay Jia kung wala na ba siyang masasabi pa. Nanatiling tahimik pa rin ito, at sinabi ni Gang Yu na natupad na niya ang kanyang pangako, at muli niyang hinaranggan ang paningin ni Jia Hong. Sinabi niya sa magkapatid, na sila ay papatawanan niya ng kamatayan. Sinabi ni Mael na ayaw niya mamatay, nagsimulang sumigaw ito sa kanyang kapatid na si Mil na gumawa ito ng paraan. Habang umuusad si Gang Yu ng kanyang kamao, at pinatama ito kung saan naroon ang mga bata. Ngunit bigla na lang may isang imahe ng lalaki ang lumabas sa kanyang harapan at mayroong luntiang liwanag at barikada sa paligid ng mga bata upang protektahan ito. Ang lalaking ito ay si Mago, isa din sa mga miyembro ng Equality Team. Sumigaw si Mil sa kanya at tinawag nito na guro, at nagulat si Gang Yu nang makita nito si Mago. Naguluhan si Yu sa kanyang mga nakita at napatanong kung ano ba ang nangyayari dito. Nakatingin si Gang Yu sa kanilang harapan at hindi makapaniwala sa kanyang nakita, at iniisip kung baka ang mga bata ay gumawa ng isang ilusyon.
Ngunit sinabi niya na walang paraan na ang mga tao sa palapag na ito ay makakagamit ng ganitong mahika. Sigurado siya na si Mago ang naglagay nito, at nagtataka kung bakit nga ba tinutulungan niya ang mga bata at pinuprotektahan ang mga ito ng depensibong mahika. Ngunit sinabi niya na kahit ano pa yan, ay wala nang makakapagbago sa kanyang isip at desisyon. Takot ang magkapatid sa kapangyarihan ni Gang Yu dahil nagsimula nang masira ang barrier sa kanyang pag-atake. Ngunit naibalik ang barrier dahil nagtanim si Mago ng maraming mahika na may hugis bilog dito. Tinanong ni Gang Yu si Mago kung ano ang ginagawa niya, nagtataka kung bakit niya ito ginagawa. Siyempre, patay na si Mago, kaya't siguro ito ay isang mahika na ginamit niya bago siya mamatay. Binasag ni Gang Yu ang ilang layer ng barrier. Patuloy siyang nagbabasag ng mga ito, ngunit nagsimulang magdusa ang magkapatid. At nakita natin na nawawalan na ng malay si Mael, at nagtataka si Gang Yu kung ano ang nararamdaman niya. Nakikita natin sa nakaraan ang mga miyembro ng Equality, kasama si Mago at ilang bata sa loob ng isang taniman. Isa sa mga miyembro ang nagtatanong kung hindi ba napapagod si Mago, saka tinanong si Tomei kung magkakaanak sila pag nagpakasal na sila. Tinanong niya kung bakit niya iniisip na magpapakasal sila. Nagtutulakan sila, at sinabi ni Ryosa na tumigil na sila sa pag-aaway. Tinawag ni Mago silang lahat, sinabing lumapit at maglaro sila. Lahat sila ay naglaan ng oras kasama ang mga bata maliban kay Gang Yu. Lumapit si Mago sa kanya at tinanong kung ayaw niya sa mga bata. Sinabi ni Gang Yu na hindi naman yun, kundi hindi niya alam kung paano makipag-ugnayan sa kanila. Sinabi ni Mago na gawin niya ang ginawa ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Sinabi ni Gang Yu na namatay ang kanyang mga magulang matapos siyang ipanganak, kaya ang tanging pamilya niya ay si Gang Ho. Napaimik si Mago sa kanyang narinig, at humingi ng tawad sa kanyang narinig. Tumingin si Gang Yu sa ibang direksyon, at tinawag siya ulit ni Mago. Sinabi ni Mago na pwede nito gawin sa kanya ang mga hindi niya naranasan at pwede itong umakting uli na parang bata sa harapan niya. Na-word-ohan si Gang Yu, at tumawa si Mago sabay sabing biro lang yun, at hindi niya akalain na kaya niyang magpakita ng ganoong ekspresyon. Ngunit hindi siya lubusang nagbibiro, kung mahirap na ang lahat para kay Gang Yu, pwede siyang magpakabata sa paligid niya. Sinabi ni Gang Yu na mahirap yun, at bumalik ang alaala noong si Huang ang kalaban. Nakatayo si Gang Yu roon. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga bangkay ng iba pang miyembro na nakahiga sa sahig, at nagsimulang umiyak ito ng dugo. Tinawag siya ni Mago at sinasabing okay lang yan, sumubok na bigyan siya ng kaginhawaan, sinabi niyang maging maayos din ang lahat. Bumalik ang eksena sa pagwasak nito ng mga barrier at pagkatapos basagin ang sapat na bilang ng mga barrier, ay iisa na lang ang natitira. Takot na tumingin si Mil sa kanya, habang tumigil si Gang Yu sa pagwasak ng natitirang barrier at tiningnan si Mago ng mahinahon. Pumipigil ng hininga si Gang Yu at tinanggal ang kanyang bumabalot na kapangyarihan kay Jia Hong, at unti-unti niyang ibinaba ito. Tinanong niya ito kung kaya babasahin ni Jia ang alaala mula sa mga taong may espesyal na kapangyarihan, sumagot ito ng oo. Itinuro ni Gang Yu ang kanyang daliri papunta sa harap at sinabing basahin ang alaala ng matandang ito. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Mago noong ginawa niya ito. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, nang makita niya si Mago. Ipinaabot niya ang alaala sa kanyang kamay, sinasabing ito ang iniisip niya. Sinabi ni Gang Yu na tila hindi maganda, ngunit sinabi ni Jia na mukhang cute ito. Itinanong ni Gang Yu kung bakit nandoon ang mga alaala ng mga kriminal na yan. Nang mahinahon siyang sagutin ni Jia na dahil ang mahika ay inilapat sa kanila. Sinabi niya na hindi niya ito ipinakita ng may layunin. Sinabi ni Gang Yu na hindi babaguhin ng anuman ang kanyang desisyon na parusahan sila, anuman ang kanilang mga kalagayan sa nakaraan ay papatawan niya pera nito ng kamatayan. Takot ang mga bata nang marinig ito, sa maliit na bersyon ng kamay ni Jia, sinabi ni Jia na kung ganun ay sige habang nakaupo sa tabi niya si Gang Yu. Iniabot niya ang kanyang mga kamay kay Gang Yu, at ang mga larawan ni Mago, Mael at Mil ay lumipad patungo kay Gang Yu at siya'y nahulog sa isang alaala. Noong mga oras na yon, sa isang madilim na silid, may tumapik sa gavel ng hukom at sinabi, "Eto na nga, mga ginoo." Sa kasa ng isang lalaking may puting salamin na nasa likod ay may matataas na lalaking nakamaskara na may hawak na mga holang may takip na puting tela sa kanilang mga kamay. Ang lugar na ito ay parang impyerno.
Sa loob ng hawla ay mayroong mga tao na may mga punit na damit at may nakasabit na suppression device sa kanilang leeg. Nakatayo si Mael at Mil sa isa sa mga hawla na nakasuot ng maruming damit at hawak ang isa't isa. Tiningnan nila ang harap nila ng kanilang pagod na mga mata, 6 na taong gulang pa lamang sila. Ito ay isang human trafficking sa may mga taong meron kapangyarihan sa ilalim ng underworld auction na nakatago sa isang bumagsak na lungsod. Nagbukas ang auction house para sa mga VIP na gustong kolektahin ang mga bihirang kakayahan bilang kanilang libangan. Isang lalaking may puting salamin na masquerade ang sumigaw at pumalo sa mesa gamit ang isang kahoy na martilyo. Doon ay makikita natin sina Mael at Mil na ibinenta ng kanilang ama sa lugar na ito. Ang mga bata ay nakatayo sa loob ng isang hawla at magkahawak kamay. Ang pinakamabentang mga tao ay yaong may espesyal at physical na klase ng abilidad. Isang batang may asul na buhok ang nag-iipon ng asul na bilog na enerhiya sa kanyang mga kamay, siya ay isang espesyal type. Isang babae na may pulang buhok at tandang tumingin sa harap. Ipinagbibili rin ng mga taong may pisikal na mga abilidad sa klase na kayang baguhin ang kanilang mga katawan. Sa lahat ng mga abilidad na ito, ang summoning class ang may pinakamababang presyo. Kaya naman, itinago nila Mael at Mil ang kanilang special type na abilidad para hindi sila maibenta ng matagal na panahon. Sila ay nakaupo sa sahig sa loob ng isang hawla, mahigpit na magkayakap. Bigla, isang sinag ng liwanag ang tumama sa mukha ni Mil. At may isang lalaki na dumating, at binuksan ang hawla, at sinabihan silang lumabas. Sila ay binili ng isang babae na may buhok na nakatali at nakatayo sa harap ng hawla. Siya ay masaya at nagtanong, ito ba ang mga batang kayang mag-summon ng anghel at demonyo? Isang kalbo na lalaki na may maitim na balat at tato sa ulo ay nagpasok ng kanyang mga kamay sa bulsa at nagtanong kung bakit siya interesado na bilhin sila. Siya ay tumawa at sinabi na simpleng pagkataka lamang ang kanyang dahilan. Sinabi ng lalaki na nagtatanong ito ng sigurado, dahil hindi sila nagbibigay ng refund dito. Ngumiti ng malawak ang babae at nagsabi, ano kaya ang mangyayari kung ipagtalik mo ang isang anghel at isang demonyo? Napatingin sila ni Mael at Mil ng may katanungan. Nagsalita ang babae na masyado pa silang bata kaya wala pa silang alam. Sinabi din niya na malalaman din nila lahat ito sa huli. Nang biglang may narinig sila sa itaas, at napatingin ang babae at lalaki sa itaas. Bigla, may maliwanag na kulay kahel at gumuho sa paglitaw at lumapit sa kanila. Buong lungsod ay sumabog at isang malaking kulay kahel na bola ang bumagsak sa gusali. Nasira ang lungsod at ang usok ay makikita sa lahat ng dako. Sa ilalim ng protektibong bilog ay nakaupo ang isang babae at isang lalaking kalbo at maitim. Nagtatanong ang lalaki kung ano ito. Kinapa ni Mil si Mael, na umiiyak sa kanyang harapan at tinanong kung okay lang siya. Nagtanong si Mael sa kanya kung ano ang nangyayari dito. At ang lahat ng tao na nandoon sa paligid ay meron ding bilog na kulay berde na nakapalibot sa kanila. Bigla ay mayroong boses matanda na naghalakhak at tiningnan ng magkapatid ang nasa harap ng may pagkagulat. Si Mago ay lumitaw sa harap nila, pinaikot ang kanyang mahabang kulay abo na bigete. Kasama niya ay isang babae na may tainga ng kuneho at nakaupo sa isang asul na selyo. Naglakad si Migo sa mga berdeng selyo sa himpapawid. Lumapit siya at sumigaw na ito ay mahika. Matapos ang ilang sandali, inilagay ng babae na may tainga ng kuneho ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sumigaw. Narito na si Master Mago. Ang babae ay si Lipas pala. Siya ang assistant ni Mago, at ang kanyang superpowers ay summoning type. Nagtanong siya kung anong klaseng teknik ito. Paano niya ito maaaring ulitin? Tumawa si Mago at sinagot, Lipes, kung susubukan mo, tiyak na magtatagumpay ka. Tinanong niya kung naaalala niya ang sinabi niya. Sinabi ni Mago na napakahalaga para sa mga taong may summoning abilities na magkaroon ng malikhaing imahinasyon. Sa lungsod ay mayroong mga golden energy balls na nakahiga sa isang berdeng selyo. Sumagot si Lipes na ito ay labis para sa kanyang kasalukuyang antas. Nakatayo si Mago sa kanyang berdeng selyo at mapanuring tinanong si Lipes, kung natupad ba niya ang lahat ng kanyang pinapagawa. Umupo si Lipes sa asul na selyo at sumagot na oo. Lahat ng kalahok sa auction ay nasa coat at ang mga nakulong sa hawla ay pinalaya. Tumingin si Mago sa likod at sinabing ituloy na ang kanilang aralin. Nagtanong si Lipes ng hindi masaya, kung ano ba ang aralin.
Paano niya magagawa ang ganoong malaking meteor? Bigla ay may boses na nagmula sa ibaba, humihingi ng paumanhin. Ibinalik ni Mago at Lipes ang kanilang mga tingin sa ibaba kung saan nakatayo ang mga bata. Nagtatanong si Mil kung pwede ba silang isama. Sinabi ni Mil sa matanda kung sila'y ba, isang klase ng summoning. Dahil meron din silang espesyal na katangian kagaya nila. Nagsalita ang babae na, hindi dahil nangako ang matanda sa kanya na siya lang ang magiging estudyante nito. Sumagot si Mago na hindi siya gumawa ng ganoong pangako at tumawa ito. Sumagot si Lipes na ano. Bumaba sila sa lupa at binuka ni Migo ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Mago na may ngiti sa kanyang mukha, na ipakita nila sa kanya kung ano ang kanilang kaya. Tiningnan siya ni Lipes nang may pagkadismaya at sinabing siya ay isang manggagancho. Inilapit ni Mael ang kanyang mga braso palabas at lumitaw ang isang itim na demonyo sa likod niya. Iniabot ni Mil ang kanyang mga braso palabas at lumitaw ang isang anghel sa likod niya. Nagtatanong si Lipes, bakit anghel at demonyo? Napaisip siya at sinabi ng may pagkagulat na ito ay kakaiba para sa mga batang tulad nila. Na dapat sana ay mga alagang aso o laruan ang dapat na i-summon nila. Nakatayo si Mago sa likod at tiningnan sila ng may pag-iisip. Iniisip niya na sila ay mga interesanteng bata. Nagkakapit ang mga kamay ni Mael at Mil sa isa't isa. Ibinuka ni Mago ang kanyang mga braso sa gilid at may galit na sumigaw na sige, sundan nila siya. At ituturo nito sa kanila ang mahika. Nakatayo si Lipes sa likod niya at napapalunok sa pagkadismaya. Sa loob ng 3 taon, tinuruan ni Mago ang magkapatid kung paano pamahalaan ang kapangyarihan ng summoning. Ipinaliwanag niya sa kanila ang berdeng selyo at sinabi na ang imahinasyon ay may mahalagang papel para sa mga summoner. Itinuro ni Mago na ayon sa prinsipyong ito, ang larawan na nasa kanilang isipan ay magmamanifesto sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa harap niya kung saan lumabas ang berdeng enerhiya na kumakatawan sa isang meteorito. Si Mil naman ay nag-summon ng isang anghel, sinabi ni Mago na malamang dahil ito ang larawan ng kanilang ina na nagprotekte sa kanila noong sila'y maliit pa lang. Tiningnan niya si Mael at sinabi na siya ay nag-summon ng isang lalaki na galit at may hawak na batuta. Iniisip ni Mago na marahil ay naapektuhan ka ng iyong ama na palaging nananakit sa iba. Iwinagayway ni Mago ang kanyang kamay. Iniwan ang isang bahid na may anyo ng bahaghari, at may ngiti sa kanyang mukha sabi na kung palalaway ka nila ang kanilang pananaw, magagawa nilang tawagin ang iba't ibang uri ng mga bagay. Nakatingin si Mael at Mil sa kanya nang may pagkahilig. Sinabi ni Mago na bagaman, syempre, walang makakasabi sa kanila kung pipiliin nila ang isang bagay lamang. Sa likod niya ay nakatayo si Lipes, na sumigaw ng, meteor, meteor, ang cool nito. Itinuro ni Mago ang kanyang daliri sa kay Lipes at ngumiti na sinabi na para siyang kuneho. Habang nakahawak sa mga braso si Mago ay sinabi nito na hindi na niya mahintay na makita kung aling landas ang kanilang tatahakin. Sumagot si Mael at Mil na nakangiti at sinabi na pinaka-interesado sila sa impyerno at langit. Nagtaka si Migo at nagtanong, bakit impyerno at langit? Nagtakip si Lipes ng kanyang kamay sa kanyang baba at itinaas ang kanyang kilay sabay sabi na kakaiba ito para sa mga bata. Iniisip ng mga bata kung paano sila nakatayo malapit sa kama ng kanilang ina sa ospital at sinabi na bago mamatay ang kanilang ina, sinabi sa kanila ng kanilang ina na ang mabubuti ay napupunta sa langit at ang masasama ay napupunta sa impyerno. Sinabi nila na sa buong panahon na ito, ang mga salitang ito ang sumusuporta sa kanila. Naalala ni Mael at Mil kung paano sila umiyak sa katawan ng kanilang ina. Masaya nilang sinabi na kaya sa hinaharap, ang mabubuti ay pupunta sa langit at ang masasama sa impyerno, sila ang magtuturo sa daigdig na ito sa tamang landas. Kinulat ni Mago ang kanilang buhok at masayang sinabi na tiyak na magtatagumpay sila. Sinabi niya na sila ang pinakamaamo ng mga bata na nakita niya. Ngunit isang araw, sa ilalim ng langit na naglalaho na araw, nakatayo si Mago nang biglang may narinig siyang sigaw sa likuran niya. Tinatawag siya, lumiko si Mago at nakita si Lipes na tumatakbo patungo sa kanya. Sinabi ni Lipes na humiling ang asosasyon ng mga bayani ng tulong niya. Nagtanong si Mago, asosasyon? Tumingin siya sa gilid ng may pagkadismaya at sinabi na pagkatapos nilang tanggihan ang kanyang alok. At ngayon bigla silang hihingi ng tulong sakin. Tiningnan siya ni Lipes nang may takot at sinabi na si Aswede ay lumitaw sa Finland.
Isang lalaki na may berdeng neon na marka sa ilalim ng kanyang mata at sa leeg. Tiningnan ni Mago si Lipes nang may takot at tinanong kung ano ang sinabi niya. Sinabi nito na kung hindi ba dapat ay ipadala ang mga miyembro ng equality doon. Ano ba ang ginagawa nila? Sumagot si Lipes na hindi niya alam. Ang magandang paglubog ng araw ay nakikita sa itaas ng matataas na gusali ng lungsod. Hinawakan ni Mago ang kanyang ulo na tila'y nag-iisip ito kung ano ba ang dapat na gawin. Nakatayo si Lipes sa tabi niya at tumingin sa kanya. Iniutos ni Mago sa kanya na tawagin si Mael at Neil. Nagtanong ang dalawang magkapatid ng may takot, at sinabi kung aalis na ba siya. Yamakap si Mael ng mahigpit kay Mago at sumigaw na wag itong umalis. Tinanong din siya ni Neil kung kailan siya babalik. Malungkot na sinabi ni Mago na hindi ganoon kadali ang kalaban. Maaaring tumagal ng ilang taon. Halos hindi mapigil ang umiyak ni Neil at nagtanong ito kung hindi ba sila pwedeng sumama sa kanya. Tumingin si Mago sa mukha nila at tinawag ang mga pangalan nila, at sinabi niya na masyadong delikado na dalhin sila. Sumigaw si Mael na hindi, sinabi nito na hindi siya papayag. Umiiyak siya at sinabi na ayaw niyang iwanan sila ulit. Umupo si Lipes sa kanyang asul na selyo sa likod at nagsasabi na tumigil na sila. Sinabi niya na hindi sila mga bagay na iiwanan lang. Sinabi ni Mago na may lungkot sa kanyang mga mata, at tinawag ang pangalan ng magkapatid at sinabi na ito ang kanyang pamamaalam na regalo sa kanila. Iniabot niya ang kanyang mga palad at nilapatan ng berdeng enerhiya ang kanilang mga katawan. Ang mga bata ay nagsuot ng mga kasuotang monghe. Sinabi ni Mago na mananatili ang tanda ng kanyang kapangyarihan sa kanilang mga damit, upang mahusay na tratuhin sila ng mga guro sa ampunan. Ngumiti siya at sinabi na tiyak na magkikita sila ulit. Tiningnan sila ni Mael at Neil na may luha sa kanilang mga mata. Sinabihan sila ni Mago na maging mabuti silang bata hanggang sa paglaki. Gayunpaman, pagkatapos maghiwalay kay Mago, hindi pumunta si Mael at Neil sa ampunan. Marahil ay takot sa di malaman na kinabukasan. Nagtago sila sa kabundukan. Ang mga bundok na berde sa halamanan ay malapit sa isang ilog na kulay asul. At dito nagsimula ang pagpapahusay ng kanilang mga kakayahan. Nagtaka sina Mael at Neil kung anong mga pagsisikap ang kailangan nilang gawin upang maging mabait at mabuti bago bumalik ang kanilang mentor. Tumayo silang magkasalungat sa isa't isa sa gubat at nagpraktis ng paggawa ng mga selyo. Iniabot ni Neil ang kanyang mga palad paunahan at lumitaw ang isang dilaw na ilaw sa likod niya. At napasabi ito kung ano ang mabuti at ano ang masama. Isang kulay abo na silweta ng isang lalaki na may dilaw na bato na may halong ginto sa kanyang dibdib o isang madilim na silweta na may pulang bato. Iniabot ni Mael ang kanyang mga palad sa unahan at nagmumula ang pula na enerhiya mula sa kanya. At napatanong ito sa kanilang sarili kung ano ang dapat nilang gawin sa ganitong mga kakayahan. At 2 taon makalipas, matapos matutunan ang pagkakaiba ng mabuti at masama sa kanilang sarili, bumalik sila sa kanilang bayan. Ang paglubog ng araw ay sumiklab sa isang maliit na bayan sa paanan ng mga bundok. Ang mga mabubuti ay mapupunta sa langit, na mayroong dilaw na korona, at ang masama ay mapupunta sa impyerno, na mayroong pula at matulis na korona sa ulo. Ginamit ni Neil at Mael ang kanilang mga kakayahan at naglagay ng mga halos sa mga tao na lumilipad sa ibabaw nila. Nagsimula silang lumikha ng kanilang sariling langit at impyerno sa paraan ng kanilang iniisip. Ito ang utopia. Habang nakatingin ng may sigla sina Neil at Mael na kumikislap na asul at pula ang kanilang mga mata. Sa loob lang ng 1 buwan, ang magkapatid ay tagumpay na nagawa ang kanilang sariling bersyon na tinatawag nilang utopia sa kanilang sariling bayan. Ang magkapatid ay nagsama ng mga demon troops sa iba't ibang panig ng kanilang bayan, na nagmo-monitor sa mga taong nakatira doon sa loob ng 1 buwan at inikategorya nila sila bilang mga taong pupunta sa langit o impyerno. Ang mga pamantayan na itinakda nila ay mga bagay na sinabi sa kanila ng kanilang ina na huwag gawin noong sila ay bata pa. Huwag magnakaw, huwag magtapon ng basura sa sahig, maging tahimik sa mga pampublikong lugar. Huwag magsinungaling at huwag makipag-away sa mga kaibigan at iba pa. Sila'y masyadong bata pa noon para sa mga ganoong patakaran na iyon at masyadong simple ito at pambata. Mga nakakatakot na patakaran dahil ito'y napakasimple. Kahit ang mga nakapasa sa kanilang mga pamantayan ay hindi nakaligtas. Sinabi ni Neil sa isang babae na nakikita namin na naging mabait at mabuti ka at namuhay ng mapayapa.
Natakot ang babae sa mga sinasabi nito at nakikiusap na paalisan sila. Sinabi ni Mil na huwag itong matakot dahil hindi ka mamamatay. Ikaw ay pagkalooban namin ng maganda at masayang panaginip na nasa langit dahil ikaw ay naging mabuti at ikaw ay mapupunta sa langit. At naparalisa ito at naging kontrolado na sa mahika ni Mil ang babae. Napahawak sa kamay si Mil at napasabi para sa walang hanggan. Makikita natin sa larawan ng mga tao na nakalutang sa ere na kontrolado ng mahika ng magkakapatid na kung saan makikita natin na nakakategorya base sa kanilang pamantasan. Umabot sa asosasyon ng mga bayani ang balita ukol sa utopiya. Kaya nagsagawa ng meeting ang chairman ng asosasyon, siya ay si Authority. Habang nagpupulong, 3 miyembro lang ang nakapunta dito. At nagsalita ang isang miyembro na babae na si Sue Banjo, 3 antas ng mga hero. Sinabi nito na baka nasa bakasyon ng iba kaya hindi nakapunta. Sinabi naman ng isang lalaki na diretsahan na itong sabihin kung ano ang mission nila kung bakit sila pinatawag. Siya ay si Kusta, 3 antas ng hero. Habang ipinapakita sa kanila ang mga imahe sa computer, napareklamo ang mga ito at sinabi na, ito ay mga kaso lamang na nasa antas ng B1. Walang magbabantay sa mga ito. Sinabi din ng babae na mas gusto nito ang nasa antas ng B2 na mga kaso para tumaas ang antas nila bilang hero. Napasabi naman ang matanda na meron isang kaso na pang B3 ang antas. Tinanong kung gusto ba nito kunin. Sumagot ang babae na hindi gaanong mabisang gawin ang isang bagay na ganoon kahirap. Pero napatanong ito bakit lumilitaw dito ang kaso ng pag-takeover ng isang maliit na nayon sa probinsya. Parang hindi ito makakatulong sa akin para makakuha ng puntos. Sinabi ng chairman na ang 2 bata ay naisa kategorya bilang mga bandido ng unang antas ng B1 kaya niya inilagay ito. Nagtanong ang ibang kasamahan kung ilang taon na ba ang mga bata. Sinabi ng chairman na 10 taon gulang pa lang ang mga ito. Nagsalita ang mga ito na napakabata pa nila, malamang hindi pa sila dumaan sa puberty. Pero, nasakop na nila ang buong bayan? Sinabi din ng chairman na kapag lumaki pa ang mga ito ay baka umabot pa sa 2 o 3 antas ang mga batang ito. Sinabi rin ito na ang mga bata ay ang mga estudyante ni Mago. Napatawa ito at sinabi na alam na nila. At sinabi na si Mago na lang ang mag-asikaso sa kanila dito. Sinabi ng chairman na nasa Finland si Mago para asikasuhin si Aswede. Sumagot ang babae na ipakiusap niya ito kay Mago pagkatapos niya doon sa Finland. Pagkatapos ay tumaas ng daliri ang isang babae na may mahabang kuko. At sinabi kung pwede ba siya na ang pumunta dito. Siya ay si Kyuto, isang summoner ng 3 antas ng mga bayani. Bago lumubog ang araw ay nakarating na ito sa lugar ng magkakapatid na sina Mael at Mil. Tinanggal niya ang kanyang helmet at namangha sa kanyang nakita na kulay dilaw at pula na mga halo na kumikislap sa kalangitan. Habang nakatitig si Kyuto sa kalangitan ay agad nakita siya nito ng magkapatid sa kanilang mahiwagang bowl ang kristal at sinabi ni Mael sa kanyang kapatid na mayroong dayuhan na dumating sa kanilang lugar. Kumislap ang mga mata ni Kyuto mula sa kalangitan at nagpa-picture ito sa mga manyika na nasa ilalim ng mahika ng magkapatid. At napaisip ito, na kung sila ba ay nasa ilalim ng isang espesyal na abilidad o nilason ba ang pag-iisip nila o baka ginawa lang nilang matulog. Sinabi din nito na hindi naman sila nagmumukhang patay, ano kaya ang nangyari sa kanila wika ng babae. Habang nagpa-picture ito, bigla na lang nagpalit ng anyo ang mga nakaupong manyika sa anyo ng magkakapatid. At tinawag siya nito na dayuhan, bakit ikaw ay naparito, ano ang iyong kailangan? Pagkatapos ay lumiwanag ang mga mata ni Kyuto habang nakatitig ito sa kanila. Tinanong ni Kyuto na marami itong kapakipakinabang na mga abilidad sa isang espesyal na ability kagaya nila. Kaya nagtanong ito kung ano pa ang kaya nilang gawin. Nagsalita si Mil na sagutin muna ang kanyang katanungan. Ngunit sinabi ni Kyuto, kung alam ba ni Mago na nasa espesyal na kakayahan ang mga ito. Dahil si Master Mago ay mayroon lamang estudyante na mga summoners. Nagulat ang magkapatid sa sinabi niya. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Kyuto na bakit hindi nila ito sinabi sa kanilang master. Nagtanong uli si Mil kung sino ba siya. Nakangisi na nagpakilala ito na siya ay si Kyuto ang kanilang senior. Pero sinagot siya ng magkapatid na si Lippes lamang ang kanilang senior. Nagsabi si Kyuto na binura siguro ni Mago ang kanyang pangalan. Tumitig si Mil at patawa nagsalita si Kyuto na interesado ito sa mga matutulis na bagay at pinakita nito ang mga sugat sa kanyang kamay.
Sinabi rin dati sa akin ni Mago na kung gusto kong mag-training sa magic na pang-atake, kailangan ko rin mag-training sa magic na pang-depensa. Pero hindi talaga ako interesado sa magic na pang-depensa, kaya hindi ko siya pinakinggan. Pagkatapos nun ay unti-unting huminto ang atensyon ni Mago sa kanya. Sinabi ni Kyuto na napakasama niya, at paulit-ulit niyang binigkas sa harap ng magkapatid na napakasama ni Mago. Habang umiiyak ito patuloy pa rin ito sa pagbigkas ng salita, hanggang sa matakot na si Mael at napahawak ito sa kanyang kapatid. Habang umiiyak ito, ay sumigaw si Kyuto na sinasabi pa nga sa kanya dati ni Mago na meron siyang talento sa magic at palagi pa siyang pinupuri ng may ngiti. Sinabi pa niya na tinanggalan siya ni Mago ng halaga, at natakot ang magkapatid kaya lumikha si Mil ng barrier na hugis bilog sa harapan nila. At nagsalita si Mil na kailangan na niya umalis dito, habang si Kyuto naman ay nilabas din ang kanyang espesyal na ability na matutulis na mga bagay at lumutang ito sa ere. Sinabi ni Mil na huminto ito sa kanyang pinaggagawa, ngunit biglang umatake si Kyuto sa mga taong nasa paligid nito na nasa kontrol ng mahika ng magkakapatid. At pinaslang ni Kyuto ang lahat ng nasa paligid nito, hindi ito pumili sa pagpatay inosente man o hindi lahat dito ay kanyang pinatay. Nagsalita si Kyuto na siguro ay maalala na siya ngayon ni Mago sa kanyang mga ginawa ngayon at sabay na umiyak ito habang nakangiti. Habang pinapaslang niya ang mga tao na nasa paligid niya ay patuloy itong tumatawa na parang isang demonyo sa pagpatay ng mga tao. Tuwang-tuwa ito habang pumapatay. Ramdam nito ang matinding kasiyahan at galak habang ginagawa ang pagpaslang. Lumipat ng pwesto ang magkapatid at natambas sila Mil at tinanong ang kapatid kung okay lang ba ito. Habang tinitingnan nila sa bowl ang kristal ay makikita natin na pinaslang ni Kyuto ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Nanlungo ang magkapatid sa kanilang nakita. Sinabi ni Kyuto na ito na ang kanyang hinihintay, ang ganitong pakiramdam. At sinabi niya na mas masaya ito kaysa sa iniisip niya. Habang nakikita natin na nakabandera ang mga patay sa kanyang harapan. At napatingin ito sa tumatayong lalaki na may buhay pa. Naglabas ito ng matulis na bagay sa kanyang mga kamay at inihagis ito sa lalaki. Nang biglang sumulpot ang dalawang magkapatid at naglabas ng barrier na depensa sa kanyang harapan. Napahanga si Kyuto, at sinabi na isa itong defense magic. Prinutektahan ng magkapatid ang lalaki sa pag-atake ni Kyuto. Sinabi ni Kyuto na mahusay dahil natuto kayo sa inyong master at ang tibay nito. Habang nagsama ng isang troop si Mil sa kanyang likod ay biglang naglabas ng malaking gunting si Kyuto at hiniwa ang katawan ng kanyang troops. Sinabi nito na dapat pa nila sanayin ang kanilang pag-atake. Sumigaw si Mael na mapupunta ito sa impyerno dahil sa mga pinaggagawa niya. Nagsalita si Kyuto na ako ang iyong senior, alam niyo ba yan? At masyadong mabigat ang mga sinasabi mo. Sinabi ni Kyuto na palagi ko nang gustong gamitin ang aking kakayahan sa isang lugar na puno ng tao. Ngunit hindi ko ito magagawa dahil pag ginawa ko yun ay aarestuhin ako kahit ako'y isang bayani kaya hindi ko yun ginawa. Nabahala ang magkapatid sa kanyang mga sinabi. Sinambit sa kanila ni Kyuto na inihanda niyo ang pagkakataon para sa akin ng ganito at nagpasalamat ito dahil natupad ang kanyang hiling na magawa ito. Itinaas ni Kyuto ang kanyang mga kamay at sinubukan mag-summon ng pinakamalaki at matulis nitong bagay. Habang ang magkapatid ay natatakot sa kanilang nakita, sumigaw si Kyuto at biglang lumabas ito sa kalangitan at napasabi ito na sa wakas ay nagawa ko din. Napatitig ito sa kanyang ginawa at namangha dahil hindi niya inakala na magagawa niya ito. Dahil ang kapangyarihan ng imahinasyon ang pinakamahalaga sa isang summoner at ang karanasan at damdamin na nakuha ni Kyuto mula sa pagpatay ng maraming tao ay nagpukaw ng mas malaking imahinasyon at ito'y nagpalakas sa kanyang abilidad. Nagsalita si Kyuto na hindi pa ito ginagawa dati na magsama ng ganitong kalaki at kahusay. Salamat sa inyong dalawang magkapatid dahil sa inyo nagawa ko ito. At sinabihan niya ang magkapatid ngayon ay magpaalam na kayo. Ngunit bigla na lang may lumitaw na higanteng halimaw at kinain si Kyuto. At ganun din nangyari, nakagawa rin ng isang malaking summon si Mael. At sinabihan nito si Kyuto na isang demonyo habang umiiyak. Nakita ni Mael ang lubos na kademonyuhan ni Kyuto kaya niya napukaw din ang kanyang imahinasyon. Kaya ito rin ang dahilan kaya lumakas ang abilidad ni Mael. Napatingin na lang si Mil sa kanyang kapatid at napatanong si Mael kung nakapatay ba siya ng tao. Sinabihan siya ni Mil na hindi, dahil ang pinatay mo ay hindi tao kundi isang demonyo. Pagkatapos ng isang taon,
Si Mil at si Mael ay lumikha ng mas malaking utopia na para sa kanila. At pagkatapos ay parehong narehistro sila bilang bagong kaso sa Hero Association bilang isang B2 villains ng Rockulus person. Nagulat si Mago sa kanyang nakita at tinawag ang pangalan ng magkakapatid. Sinabi ng chairman na di ba sila ang iyong mga estudyante? Nagsalita si Mago kung paano ito nangyari. Sinambit ng chairman na ganun din dapat ang itatanong ko sa iyo. Nasambit ni Mago na gusto nito pumunta doon ngayon din. Ngunit sinabi ng chairman na hindi siya pwede pumunta doon at sa iba niya ito itatalaga at hindi sa kanya. Napatanong si Mago kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sinabi ng chairman na hiniling ko sa iyo na patayin mo si Aswede bago ka dito bumalik, pero hindi mo ito ginawa. Nabanggit din niya na hindi siya makapaniwala na nahuli niya si Aswede ng buhay at ibinigay ito sa gobyerno. Kaya wala na ring dahilan para payagan kitang gawin ang gustong wika ng chairman. Sinabi ni Mago na walang puwang makipag-usap sa kanya at nagsalita ito na siya ay aalis. Hinampas ng chairman ang mesa at sinabi na huwag ito pumunta. Nagalit si Mago at naglabas ito ng kanyang mahika at sinabihan ang chairman na isa siyang baliw at labis na huhumaling sa awtoridad. Pagkatapos ay merong boses babae na nagsabi na siya na lang ang pupunta. Napatingin si Mago sa kanya. Siya ay seryosa at ikatlong antas ng mga bayani. Sinabi ng chairman na perpekto ito na misyon para sa katulad niyang third tier na bayani, isa itong promosyon para sa kanya kung gagawin niya na ito. Ngunit kumontra pa din si Mago at sinabi na siya ang gagawa nito. Tinawag ni Ryosa ang pangalan ni Mago at nilapitan nito. Napatingin si Mago sa kanya at sinabihan siya ni Ryosa magtiwala ito sa kanya. Lumipat ang eksena sa lugar ng nasasakupan ng magkakapatid. Tinawag ni Mil ang kanyang kapatid at sinabi na meron na namang dayuhan na dumating. At ang taong tinutukoy nila ay si Ryosa. Napatanong si Mael kung ilan na ba kaya ang nagawang kasalanan ng babaeng ito.